kwarto ay hindi lang basta tulugan. Ito ang lugar kung saan nagre-recharge ang iyong katawan at isipan. Ayon sa mga eksperto sa feng shui, bawat bagay sa silid ay may dalang enerhiya o chi na pwedeng magbigay ng kapayapaan o kabigatan. Pero alam nyo ba na may mga bagay na hindi dapat nasa kwarto? At kung bakit? Tara! At sabay-sabay nating alamin mga katribyo. Sa feng shui, ang qi ay tumutukoy sa daloy ng enerhiya sa paligid. Kapag maayos ang daloy nito, mas nagiging kalmado ang pakiramdam ng tao. Pero kapag magulo ang espasyo o puno ng negatibong simbolo, pinaniniwalaang bumabagal ang energy flow. Kaya mas madaling makaramdam ng pagod, stress o hirap sa pagtulog. Kahit sa modernong psychology, sinasabing ang kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa mood at mental state ng isang tao. Kaya kung gusto mong gumaan ang pakiramdam, masarap ang tulog, at maging maganda ang aura ng iyong kwarto, narito ang 8 bagay na dapat mong iwasan. Number 8. Mga libro, laptop at gamit pang trabaho. Ang kwarto ay lugar ng pahinga, hindi opisina. Sabi ng mga feng shui experts, ang mga libro, laptop at dokumento ng trabaho ay nagdadala ng mental clutter o sobrang pag-iisip. Kahit tulog ka na, pinapaalala nito sa iyo ang stress ng trabaho o pag-aaral. Kapag nakikita ng utak mo ang work-related items, nag-activate ang task mode ng isip. Kahit hindi ka nagtatrabaho, parang naka-standby ang stress response mo. Ito ang dahilan kung bakit minsan nahihirapan kang mag-relax kahit nasa kama ka na. Tinatawag din ito sa psychology na environmental triggers, mga bagay na nagpapaalala ng responsibilidad at pressure. Ang mainam gawin ayon sa feng shui, maglagay ng maliit na kahon o cabinet at itago lahat ng gamit sa gabi. Ayon naman sa side ng modern psychologists, mas madali kang makakatulog kapag wala kang kahit anong paalala ng trabaho sa paligid. Ang malinaw at simpleng paligid ay nagbibigay ng signal sa utak na oras na ng pahinga, kaya mas mabilis kang makakapasok sa deep sleep. Number 7. Mga halaman at aquarium sa loob ng kwarto. Maraming naniniwalang life energy ang halaman, pero ayon sa feng shui, ang sobrang halaman ay masyadong yang o active energy, bagay na nakakagising at nakakaistorbo sa tulog. Ang tubig naman, gaya ng aquarium, ay may dalang moving energy na nakakaagaw ng katahimikan. Ang yang energy ay simbolo ng galaw at aktibidad, kaya kapag sobra ito sa kwarto, nagiging masigla ang kapaligiran kaysa kalmado. Kabaligtaran ng kailangan ng katawan mo bago matulog. Ang tunog ng tubig, galaw ng isda o dami ng halaman ay maaaring magdulot ng subconscious stimulation kapag hindi mo ito napapansin. Ayon sa feng shui, kung gusto mo pa rin ng greenery ay maaari din naman. Pwede ang maliit na snake plant o bamboo shoot, ngunit iwasan yung sobrang dami. Ang simpleng halaman ay sapat para sa positive chi, hindi nakakaistorbo. Ang minimal na dekorasyon ay nagbibigay pa rin ng freshness at buhay sa kwarto, pero hindi nito ino-overstimulate ang senses mo. Number 6. Kama sa ilalim ng beam o hindi nakasandal sa pader. Alam niyo ba na sa feng shui, ang beam sa kisame ay sumisimbolo sa mabigat na enerhiya na tumitindig sa ulo mo habang natutulog? Ayon sa mga feng shui masters, ito ay simbolo ng pressure at pwedeng magdulot ng sakit ng ulo, pagod at stress. Kahit sa psychological perspective, ang mababang kisame o beam sa ibabaw ng ulo
ay maaaring magdulot ng subconscious discomfort o pakiramdam na naiipit na pwedeng magresulta sa restless sleep o tension sa katawan. Kung ang kama mo naman ay walang headboard o hindi nakasandal sa matibay na pader, pinaniniwalaan itong magiging sanhi ng kakulangan sa support, hindi lang sa tulog, kundi pati sa enerhiya at stability sa buhay. Sa psychology, ang pagkakaroon ng solid backing sa kama ay nagbibigay ng sense of security. Mas nakaka-relax ang isip kapag may pakiramdam ng proteksyon at stability sa likuran mo. Para sa feng shui tip, iposisyon ang kama na may solid wall sa likod at iwasang matulog direkta sa ilalim ng beam o kisame na mababa. Magbibigay ito ng maaliwalas na flow ng energy at maaliwalas na pakiramdam para makaiwas sa stress at pressure. Ang open at balanced na space sa ibabaw ng ulo ay tumutulong para maging mas malalim ang pahinga at mas kalmado ang nervous system. Number 5. Mga bagay na may kinalaman sa kamatayan o kalungkutan. Ang mga halimbawa nito ay mga abo, memorial photo, lumang relics o antigong gamit na galing sa taong yumao. Sa feng shui, ito ay nagdadala ng yin energy, malamig, mabigat at puno ng kalungkutan. Hindi ito bagay sa lugar na dapat puno ng pahinga at buhay. Ang yin energy ay tahimik at mabigat na enerhiya na konektado sa stillness at pagninilay. Kapag sobra ito sa kwarto, maaaring maging sobrang melancholic at atmospheric na posibleng makaapekto sa emosyon at mood. Ayon naman sa psychological view, ang ganitong mga bagay ay may emotional weight o bigat sa emosyon, kaya mas mainam na ilagay sa mga altar o ibang lugar ng bahay, hindi sa kwarto. Ang paulit-ulit na exposure sa malungkot na alaala bago matulog ay maaaring mag-trigger ng overthinking o emotional stress. Number 4. Mga larawan o art na may negatibong imahe. Ang mga poster o painting ng mga malulungkot na tao, giyera, madilim na kagubatan o kahit broken-hearted na quote ay nagdadala ng negatibong enerhiya. Ayon sa mga eksperto, ang visual energy ng mga ito ay sumisipsip ng positive vibes at naglalabas ng lungkot at takot. Ang utak ng tao ay sensitibo sa visual cues. Kahit hindi mo sinasadya, ang madilim o malungkot na imahe ay maaari magbaba ng mood at mag-trigger ng stress hormones. Ayon naman sa feng shui, mas mainam na palitan ng artwork ng kalikasan, bulaklak o ngiti ng mahal mo sa buhay. Ang mga positibong imahe ay nagdadala ng light chi at nagpapasaya sa isip. Ang mga bright at peaceful na larawan ay nakakatulong mag-release ng dopamine, hormone na konektado sa happiness at relaxation. Number 3. Mga lumang gamit, basura at kalat. Alam niyo ba na sa feng shui, ang mga gamit na ito ay itinuturing na tahimik na energy blocker? Ang kalat ay sumisimbolo ng baradong chi, mabigat, mainit at walang galaw. Kapag tambak ang mga gamit sa ilalim ng kama, nagiging stagnant ang enerhiya sa paligid mo. Ang kalat ay nagdudulot ng visual stress. Kahit hindi mo ito iniisip, patuloy itong pinoproseso ng utak mo. Kaya nagiging mentally draining ang kapaligiran. Ayon sa mga psychologists, ang magulong paligid ay direktang nakakaapekto sa mental clarity at mood. Samantala, ang malinis na kwarto ay nagdudulot ng pakiramdam ng kontrol at kaayusan na mahalaga sa emotional stability. Ayon sa tip ng feng shui, maglaan ng declutter day, 1 beses sa 1 linggo. Linisin ang ilalim ng kama, bintana at sulok ng kwarto. Laging tatandaan, kung puno ng basura ang paligid, mahihirapan din pumasok ang positive energy. Ang regular na paglilinis ay parang reset button ng isip.
Nakakatulong itong mag-refresh ng focus at motivation. Number 2. Mga electronic devices, TV, computer at cellphone. Nakakainis man, pero yes, tama kayo nang narinig. Sa feng shui, ang mga electronic ay sobrang yang energy. Ibig sabihin, aktibo, maingay at nakakagising. Pinaniniwalaan din ng mga eksperto na ang radiation mula sa mga ito ay nakakagulo sa natural na chi ng katawan habang natutulog. Bukod sa energy concept, ang tunog, notification at ilaw ng gadgets ay patuloy na nag-aalerto sa utak, kaya hindi ito tuluyang nakaka-relax. Ayon sa mga scientists, ang blue light mula sa cellphone o TV ay pumipigil sa paglabas ng melatonin. Dahilan kung bakit kahit antok ka na, hirap ka pa rin makatulog. Ang melatonin ang hormone na nagsasabi sa katawan na gabi na at oras na para matulog. Kapag nabawasan ito, nagiging mababaw ang tulog at mas madali kang magising. Mas mainam na iwasan manood ng TV o gumamit ng phone 30 minutes bago matulog. Kung kaya, ilagay sa ibang kwarto ang mga electronics o di kaya ilagay sa solid at closed container malayo sa higaan. Alam niyo ba na ang tech-free bedtime routine ay tumutulong para bumagal ang tibok ng puso at maging mas relax ang nervous system? Number 1. Salamin na nakaharap sa kama. Alam niyo ba na ito ang pinakaayaw ng feng shui masters at kahit na mga paranormal expert? Ang salamin ay nagmumultiply ng energy. Kapag nakatutok ito sa kama, pinaniniwalaan nitong dumodoble ang iyong soul reflection habang natutulog. Kaya parang laging may presensya sa paligid mo. Ang biglaang makita ang sarili mong refleksyon kapag nagising sa gabi ay maaari magdulot ng mini stress response o takot lalo na kapag madilim ang kwarto. Ang ilan ay nagsasabi ring ito'y nagdudulot ng restless sleep, bangungot o pakiramdam na parang may nakatingin sa iyo sa gabi. Ang refleksyon ng sarili mo ay nag-activate ng alertness sa utak kaya kahit tulog ka, parang may parte sa isip mo na gising pa. Ang subconscious brain ay sensitibo sa galaw at anino. Kahit maliit na reflection ay maaring mag-trigger ng micro-awakenings na nakakasira sa quality ng tulog. Ayon sa feng shui, mas mainam na takpan ng salamin tuwing gabi o ilipat ito sa posisyong hindi makikita ang kama o sarili. Ang simpleng pagbabago ng posisyon ng salamin ay maaari magbigay ng mas tahimik at stable na sleeping environment. Ayon sa mga minimalistic na tao, less is peace. Ang kwarto ay dapat tahimik, simple at puno ng kalinisan at balansing enerhiya. Ang sobrang dekorasyon, electronics o kahit kalat ay hindi lang nakakaistorbo sa tulog, kundi pati sa kalusugan at emosyon. Ang minimalist na kwarto ay nagbibigay ng mas kaunting sensory overload, kaya mas mabilis mag-relax ang isip at katawan. Ayon sa mga eksperto, kapag ang iyong silid ay maaliwalas, maayos at kalmado, mas mabilis kang makaka-recharge, magiging mas produktibo at mas masaya ang iyong kalooban. Ang maayos na kwarto ay parang personal sanctuary, isang lugar kung saan otomatikong bumababa ang stress level at tumataas ang kalidad ng pahinga. Kayo mga katribyo, naniniwala ba kayo sa mga nabanggit? At kung oo, nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katribyo,